Sa mga balitang mayroong pag-asa, NLPUM leaders and workers nagtipon sa Adventist Mission Summit. Kauna-unahang APM Leadership Empowerment isinagawa sa Baguio City. NELM Adventist Health Leaders nagtipon para sa fellowship at direction setting. Vacation Bible Experience sa Quezon at Occidental Mindoro naggatid ng aral at saya sa mga bata. Lahat ng yan iahatid mula sa tanggapan ng Hope Channel North Philippines. Ito ang Hope Today, HCNP News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Muli kaming nagbabalik upang magatid ng mga balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventist sa Luzon. Nagtipon ng mga pastors, church leaders at mission workers mula sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon para sa NLPUM-wide Adventist Mission Summit sa Pasay City na naglalayong palakasin ang pagkakaisa at pakikibahagi ng bawat miyembro sa misyon ng Iglesia. Ang detalye ng kaganapan doon, balitang may pag-asa ni Myra Jim Taniedo. Nagtipon ng mga pastors, church leaders at mission workers mula sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon para sa kauna-unahang NLPUM-wide Adventist Mission Summit na ginanap sa Pasay City. Bitbit ang temang Chosen for Mission, Grounded in the Bible, Focus on the Mission, layunin ng summit na palakasin ng pagkakaisa at mas pagtibayin ang panawagan ng bawat miyembro sa gawain ng misyon. God does not call the qualified. He qualifies all. You are workers, not by accident. God has a purpose. The Lord has called you. The Lord has chosen you. And our only response with that certainty of God's calling is, Lord, here am I, send me. But Adventist Mission is an office because it's connected to all the other departments of the church. Mission priority system. What system is this one? This one is the system where we process all the global mission projects, the church planting projects, we process in this system. Here we can manage the finances, the resources for the global mission pioneers, the projects, etc. In the sequence now, we have global mission, we have interfaith service, mission refocus, mission awareness, Adventist volunteer service, and missionary care. All these things belongs to Adventist Mission Office. Sa iba't ibang presentasyon at discussion, binigyan diin ng Adventist Mission ay hindi lamang iisang departamento kundi isang panawagan para sa buong iglesia. Tinalakay rin ang kahalagahan ng evangelism, church planting, discipleship at member involvement sa patuloy na pagpapalawak ng gawain ng Diyos. Ipinunto rin ng mga speakers na sa panahon ngayon, mahalagang gamitin ang iba't ibang paraan, including digital platforms, upang mas maraming tao ang maabot para kay Kristo. Isa rin sa mga binigyan diin sa summit ay ang kahalagahan ng care groups at mentorship sa pagpapalago ng iglesia. That's why it's important for us to mentor, to coach, whatever it is, to train, investing people. Same thing in the diagram in the context of Paul, 2 Timothy chapter 2 verse 2, multiplier maker. If you have noticed, sino po yung minintor ni Paul? Si Silas, si Titus, si Priscilla, si Timothy, and then they mentor is just like a network, mga kaibigan. And then by God's grace, our program here in Adventist Mission in NLPUM, it will grow. Not only in this territory, but we can become a model to unions, other places, that we can shout and tell them that Jesus is coming soon. Para sa mga dumalo, ang summit na ito ay naging paalala na ang misyon ay hindi lamang trabaho ng iilan, kundi responsibilidad ng buong iglesia na magkaisa sa paghahanda ng mas maraming tao para sa nalalapit na pagbabalik ni Jesus. Layunin magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Taniedo nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Isinagawa sa Baguio City ang kauna-unahang NLPUM-wide Adventist Possibility Ministries Leadership Empowerment na nakatuon sa inclusive ministry para sa iba't ibang people groups at sektor ng lipunan. Para sa balitang may pag-asa, iahatid ni Jay Madayag.
Nagtipon ng mga delegado, church workers at APM leaders mula sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon para sa kauna-unahang NLPM-wide Adventist Possibility Ministries Leaders Empowerment na ginanap sa MPM Baguio City. Sa temang All Are Gifted, Needed and Treasured, layunin ng pagtitipon na itaguyod ang isang iglesyang bukas, mapagmalasakit at inklusibo kung saan ang bawat isa, anuman ang kalagayan ay kinikilala bilang mahalaga at may natatanging kaloob mula sa Diyos. Tampok sa programang mahalagang paksa ukol sa paglilingkod para sa deaf community, mga byuda o byudo, mental health problems, physically immobile individuals at mga may autism. Sa bawat talakayan, binigyang diin na ang ministeryo ay hindi lamang para sa iilan kundi para sa lahat. Walang naiiwan, walang nalilimutan. Is salvation only for the hearing people? No. We need to spread the gospel, to preach it around the world, even to the deaf. We need to save the deaf. You can do three things for us. You can join us in a deaf ministry. You can learn sign language, or you can pray for us, for our family, for our ministry, and for your friends. Thank you. God bless you. God loves us all. Higit pa sa kaalaman, ang pagtitipon ay naging daan upang muling ipaalala na ang tunay na misyon ng iglesia ay yakapin ang bawat individual ng may pag-ibig, pag-unawa at pagtanggap. Ang Adventist Possibility Ministries ay patunay na sa kabila ng iba't ibang kakayahan at karanasan, ang bawat isa ay may lugar sa gawain ng Panginoon. Para sa mga dumalo, ito ay hindi lamang isang event, kundi isang panawagan na maging instrumento ng pag-asa, maging boses para sa mga hindi nakakapagsalita at hindi nakakarinig, at maging kamay na handang umalalay sa nangangailangan. In order to begin a Possibilities ministry in your local church, the best way is to begin looking what is inside your church. Possibilities ministry targets people within our churches as well as outside. Before we can minister to the people outside the church, we have to identify how can we support and lead the people inside our church to Jesus Christ. There are some people there in your local churches who might be on the sides, on the corners, who may have different abilities and may need instruction and may need assistance and may need support. That's the best way, the first step in developing a Possibilities ministry. Sa diwa ng pagkakaisa at malasakit, inaanyayahan ang lahat na makiisa sa Adventist Possibility Ministries sapagkat sa kaharian ng Diyos, lahat ay may kaloob, lahat ay kailangan at lahat ay mahalaga. Dito sa pagsasagawa natin ng APM Empowerment, Leadership Empowerment Seminar, nabuksan ang isipan ng mga ating leaders kung ano ang dapat gawin at anong ang mga different people groups na nakapaloob sa APM. Pero ang tanong ay, after this awareness, ano na ang sunod? Kunti lang pwedeng lisensyado na mag-conduct ng mga seminars at mag-provide ng care doon sa mga bata. Mga therapy. So, kailangan natin ng mga workforce na lisensyado, experts, sa pinakamadaling sense, experts, para matrain ang mga parents, matrain ang church members kung paano nila i-attend ang mga pangangailangan ng mga taong ito. Pagkat they are all gifted, they are needed, and they are treasured. Tunay nga na sa bawat pusong handang maglingkod, may puwang kasagawain ng Diyos sapagkat walang sino man ang labis na mahina upang hindi magamit at walang sino man ang labis na maliit upang hindi mahalin. Layuning magatid ng balitang may pag-asa. Ako si J.H. Madayag, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Health leaders and professionals nagtipon para sa Adventist Health Leaders Professionals Fellowship and Direction Setting sa NELAC Auditorium upang pagtibayin ang kanilang pagkakaisa at misyon sa health ministry. Para sa balitang may pag-asa, ihahatid ni Marvin Andres.
Bilang pagpapatuloy ng misyong mapalaganap ang mensahe ng kalusugan at pag-ibig ng Diyos, matagumpay na isinagawa ang Adventist Health Leaders and Professionals Fellowship and Direction Setting sa NELAC Auditorium. Taglayang temang Path of Purpose, From Wellness to Witness, Compassion to Conversion. Nagtipon-tipon ng mga leader at profesional sa larangan ng kalusugan upang pagtibayin ang kanilang pagkakaisa, misyon at panawagang maglingkod bilang mga kasangkapan ng Diyos sa pagpapagaling at pangangaral. Napakagandang pagkakataon ng pagpupulong na ito ng mga Adventist health professionals dito sa misyon na to, sapagkat ito yung unang pagkakataon na maorganisa ito. At ang programa ng From the SSD to Union to Mission natin about health ay madali na lang na magawa at ma-organize kung meron tayong asosasyon na ganito. At narito ang hospital bilang ito yung healthcare institution dito sa mission natin dahil sa mga ating na-identify at mga opisyales at mga miyembro ng health professionals na ito sa mission natin ay magkakaroon na ng mga programa na gagawin tulad ng mga medical missions, tulad ng mga kung ano pang programa sa komunidad. So maganda at natutunan natin at nalaman natin na ang health ay ministry ay right arm of the gospel. At hindi lang yan, kundi tayo bilang mga miyembro ng church, every church member a health minister. Binigyang diin na ang tunay na paglilingkod sa kalusugan ay isang paraan upang maipakita ang pag-ibig, habag at karakter ni Kristo. Hinimok din ang mga kalahok na ipagpatuloy ang paggamit ng kanilang profesyon bilang kasangkapan sa pagbimisyon kung saan ang kabutihan, malasakit at makadiyos na paglilingkod ay nagiging daan upang maipalit ang mga tao sa Panginoon. Ang layunin ng Mission-Wide Health Fellowship nito ay magkaroon ng direction setting, kaya naipon ang mga Adventist health leaders and health professionals na ito ang gagawa anuman yung mga programa na gagawin itong mission nito na may kinalaman sa health ay itong mga opisyales, ito ang gagamitin upang sa ganun ay maging masaya, matagumpay ang paglilingkod ng buong Northeast Luzon Mission. Sa pagtatapos ng programa, iniwan sa puso ng bawat isa ang paanyayang ipagpatuloy ang landas ng paglilingkod mula sa wellness tungo sa witness at mula sa compassion tungo sa conversion upang higit pang mapayag ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ministeryong pangkalusugan. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa. Marvin Andres, nag-uulat para sa Hope Today HCNP News. Matagumpay na isinagawa ang Vacation Bible School sa Sitio Caminiano, Barangay Palasan, Sariaya, kung saan natuto ang mga bata ng mahalagang aral tungkol sa pananampalataya at pakikipagkapwa. Si Jana Romo para sa Balitang May Pag-asa. Sa ikalawang yugto ng pagtuturo para sa Vacation Bible School, matagumpay na isinagawa ang programa sa Sitio Caminiano, Barangay Palasan, Sariaya, Quezon. Dinaluhan ito ng humigit kumulang 30 mga bata sa pangunguna ng leader ng Children's Ministry na si Sister Lala Alamag, kasama ang mga masisigasig na volunteers at mga guro. Nagkaisa sila sa paglilingkod upang maitaguyod ang layunin ng VBS sa mga bata. Hubugin ang pananampalataya, pagkakaibigan at pag-ibig sa Diyos. Sa kabila ng mainit na klima ng panahon, nanaig ang pusong handang magbahagi ng pag-ibig ng Diyos at maghatid ng pag-asa sa bawat batang kanilang napaglingkuran. Buong sikap na isinagawa ng mga volunteers at mga guro ang kanilang inihandang programa. Matagumpay na naipabatid ang iba't ibang engaging na aktibidad na naglalayong hubugin ang pananampalataya, kaalaman at mabuting asal ng mga kabataan. Sa bawat hakbang sa mabatong daan, napatunayan ng mga kapatiran na walang hadlang sa paglilingkod kapag ang layunin ay pag-ibig ng Diyos at pag-asa para sa susunod na henerasyon. Natuto po yung anak ko at saka yung pamangkin ko na
makikapwa-tao sa mga kapwa-bata. At nakakatuwa po at sila po pagdating sa amin, alas 5 pa lang ginigising na ako. Sabi niya, Mama, punta na tayo sa SDA, mag-aaral na kami. Pero kakatuwa po sila dahil syempre natuto po sila sa mga salita ng Panginoon. Tapos sila po, yung activity nila, natutuwa sila sa mga sinasabi daw ng mga sister. Natutuwa po ang pamangkin ko at saka yung anak ko. Kaya po ako, bilang magulang, yung sinusuportahan ko po sila, hatid sundo ko po sila habang sila'y nag-aaral, naghihintay po ako sa kanila. Ayun po, kaya po ako'y nagpapasalamat sa SDA dahil nagkameron po sila ng activity dito sa amin. Sumali po ako sa Bible Vacation dahil ako po ay natutong mag-drawing, magsulat at magkulay. At ako din po ay natutong ng Bible. Natutunan ko po sa Vacation Bible School. Nagkulay po, nagdrawing. At kasali po ako sa Vacation Bible. Kami po ay nagpapasalamat sa lahat. Sumali po ako sa Vacation Bible School. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at ako po ay nakasali dito. Natuto po ako mag-drawing, magkulay. Sa loob ng 5 araw, naging masaya at makabuluhan ang bawat aktibidad para sa mga kabataan. Bukod sa kasiyahan at mga laro, natuto rin sila ng mahalagang aral espiritual, pakikipagkapwa at mabuting relasyon sa isa't isa. Tunay na naging pagpapala ang programang ito sa kanilang pananampalataya at pagkakaisa bilang kabataan. Tayo po ngayon ay narito sa Palasan para sa ating Part 2 ng ating Vacation Bible School na may pamagat na Cactusville, where kids are called to follow Jesus. So nagpapasalamat po kami talaga, lubos po kami nagpapasalamat sa mga magulang na willing talaga silang dalhin dito yung kanilang mga anak para matuto dito sa atin sa BBS. Ganun din po lahat ng mga staff na sila'y nagbigay talaga ng panahon ng kanilang oras kahit meron sila mga appointment na dito sila para turuan ang ating mga bata. So nagpapasalamat din po ako sa Panginoon kasi binibigyan pa rin tayo ng mga kalusugan, ng mga pagpapala para ipagpatuloy yung mga ganitong gawain. Layuning makapaghatid ng balitang nagbibigay sigla, inspirasyon at pag-asa. Ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today, HENP News. Matagumpay na isinagawa ang Vacation Bible Experience 2026 sa San Jose Occidental, Mindoro, kung saan nagtipon ang mga kabataan para sa Bible-based activities at faith-building lessons sa temang Cactusville. Alamin ang kaganapang ito, balitang may pag-asa ni Joshua Raven Gonzalez. Isang makabuluhang pagtitipon ng mga kabataan ang matagumpay na idinao sa San Roque, San Jose Occidental, Mindoro na Vacation Bible Experience 2026. Layunin ng programang ito na mapalakas ang pananampalataya, pagkakaisa at dedikasyon ng bawat kalahok sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa, kasama ang mga kabataang nagmula sa iba't ibang komunidad at pananampalataya. Naging makulay at makabuluhang karanasan ang Vacation Bible Experience 2026 na may temang Cactusville, kung saan pinagsama-sama ang saya at pag-aaral ng salita ng Diyos sa isang kakaibang disyertong konsepto. Ito ay ginanap sa SJAAS and SJAA Covered Court sa San Roque to San Jose Occidental, Mindoro. Ang purpose po ng pagkakaroon ng Vacation Bible Experience ay upang maipakilala si Jesus sa ating maliliit na mga bata. Dito po sa Cactusville, they are called to follow Jesus. Ninais po ng aming pamunuan at ng aming opisina ng WCPD na magkaroon po ng ganitong Vacation Bible Experience ang mga bata, ang mga anak ng ating kapulisan para po maibahagi sa kanilang mga murang edad ang tungkol kay Jesus.
At nakakatuwa na nagkaroon ng pagkakaibigan, nagkaroon ng magandang impartment yung ginawa ninyong pagtuturo sa mga bata. Sa pamamagitan ng iba't ibang gawain tulad ng Bible-based activities, interactive learning sessions at group engagements, naging buhay ang bawat aral na ibinahagi sa mga kabataan. Ipinakita rin sa programa ang kahalagahan ng pagtutulungan, disiplina at matibay na pananampalataya sa araw-araw na pamumuhay. Ako po ay nagsali sa Vacation Bible Experience para po mapalapit ako sa Panginoon. Natutunan ko po na I am called to be different, faithful, to serve, to forgive, and to give. Sa pagtatapos ng Vacation Bible Experience 2026, inuwi ng mga kabataan ang hindi lamang masasayang alaala, kundi pati ang mga aral na magsisilbing gabay sa kanilang patuloy na paglago sa pananampalataya. Patunay na kahit sa disyerto ng buhay, may pag-asang sumibol at namumulaklak. Mula rito sa San Roque Church, Mindoro Island Mission, layunin maghatid ng balitang mayroong pag-asa. Joshua Raven Gonzalez nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ng AWR 89.1 FM. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng Adventist World Radio Manila, Northern Luzon Philippine Union Mission, Central Luzon Conference at Adventist Medical Center Manila. Sa ayong mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang ayong pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa hcnpnews@adventist.ph o gamitin ang hashtag HCNPnews sa inyong mga social media post. Mula dito sa Hope Channel North Philippines, sa ngalan ni Pastor Sherman Fedacan, ako si Wilmer G. Mestrito at ito ang Hope Today, HCNP News.